Treasure hunting weekend mga katiyats. Meron kaming puntahan ngayon. Ito'y legendary na nakabaong treasures. Dahil ayon sa history ng lugar na ito, itong kasama namin dito ay ayon sa kanilang lulo ay meron daw ibinaon dito na isang truck ng mga Hapon noong World War II. Ibig sabihin, kung ibinaon ng truck ay may lulan na mahalaga, di ba? Pwedeng Yamashita treasures. Kaya maganda. History pero walang mapa. Ano pang kulang na ingredient para sabihin natin na meron? Tingnan natin kung merong detection. Symbols, markers, medyo missing. Walang old tree, walang century old tree. Walang bato na big boulder marker na merong marka ng treasures. So history lamang ang meron dito. At sa palagay ko ay detection meron din. So dalawa ang missing na ingredient para maging 100% na merong Yamashita treasures. Ganun pa man ay pwedeng meron ngang ibinaon dito. Kaya to see is to believe, to hukay is to see, di ba? Kailangan hukayin yan kapag merong detection. Kasi merong history. Kaya ang ginawa ng ating mga ka-TS dito, sinabi ko, i-script nyo muna ang ibabaw. Baka maraming mga ano dyan na itapon na mga bagay na mag-detect sa ating detector. Kaya ito, makita nyo, naka-script na ang lugar na tinuro ng kanilang lulo. Ito daw yung lugar, oh. In-script nila manually, kaya malinis ng ibabaw at madali na lamang nating i-detect at wala nang mga interference, di ba? Wala nang discrimination. Ayan, so dito nila pinaginalaan na ibinaon yung truck. Kaya kung may truck ay siguradong mag-detect yan hindi lang sa ating metal detector kundi sa mga dowsing. Malaki-laki rin ang na-script nila, oh. Nilinis talaga. Kaya gamitan natin ng dowsing, hanap tayo kung meron ngang something na nakabaon dyan. Ang dowsing ay hindi lang naman yan nag-detect ng mga nakabaon, kundi nag-detect din yan ng mga minerals at void space underground. Kaya nga nakapaghanap ng tubig yan dahil sa void space. Ang tubig ay nandyan sa void space yan kaya matagpuan niya rin. Kung merong pocket ng void space underground na may tubig, karamihan naman talaga ng malalim na void space ay may tubig yan. Dahil bakante nga siya para siyang reservoir sa ilalim ng lupa. Kaya nagkaroon ng tubig. Kaya ang dowsing ay magandang panghanap din ng tubig. Pero sa history ng dowsing, lahat na mayroong irregularities sa ilalim ng lupa. Halimbawa, may nakabaon, may mga kahon sa ilalim ng lupa, madetect yan. May mga bagay na kinalawang na nakabaon, madetect yan. Lalo na kapag treasure. Kasi anomaly nga ang treasure hindi siya kasama sa lupa. Kaya kapag merong ganon, yun ang irregularities ang hahanapin ng dowsing. Shout out nga pala sa ating mga ka-TS at ating mga avid followers. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan i-click ang subscribers button na napakalaking tulong. Okay, gamitan natin ng Nokta Macro natin. Makapag-detect to maximum of 5 meters deep gamit ang malaking coil. Ayan. So kung merong truck dyan, siguradong hindi yun naibaon ng malalim kasi malaki, di ba, ang truck, at siguradong ma-detect yan. Isang truck daw pero hindi nakita kung ano ang laman, ano ang karga ng truck. Ang sabi ay binaon lang dyan.
Pero may duda rin ako sa history, yung mga nagtuturo. Live pointer pala yun, yung lolo niya. Yan tinuro eh. Kasi ang memory ng tao ay nababago yan. Lalo na 50 years. Eh ang nakaraan, 80 years na eh. So 80 years, ang memory ng tao ay hindi na siya 100% na diyan. Pero diyan yan na lugar. Pero mahirap na ipinpoint. Sa panahon ngayon, nagbago na kasi ang mga kontur ng lupa. So pwedeng diyan nga na lugar, pero pwedeng hindi rin diyan na parte, specific, di ba? Malaki ang lugar eh. Iba ka sa unahan o baka sa likuran lang natin. Kaya kung meron tayong ma-detect dito na metal or iron, ay hindi yan sure na truck yan. Kasi merong mga bato na maraming iron content. At marami ring lupa na highly mineralized. Magnetic rocks, metallic rocks, marami yan. Kaya ito, meron tayong sagip dito na malakas na iron or metal detection. So hati pa rin yan, 50-50, pwedeng ito nga yun o pwedeng minerals lang o iron content rocks. Kaya binalik-balikan ko and then identify, isang press sa identification button ay malalaman yan kung metal or precious metal. Ito ang maganda sa ganitong mga detector kasi malaman niya kung precious metal ang na-detect. At least precious metal hindi yung iron lang. Ang precious metal ay mag-umpisa yan sa aluminum eh. Aluminum, nickel, bronze, copper, hanggang ano yan, papuntang mga mamahalin, mga palladium, and then papunta ng gold. So at least kung precious metal, ibig sabihin ay hindi na yon mga iron, hindi na yon mineralized rock. Kapag precious metal object na yan, metal na talaga yan na may halaga. Kaya pwedeng ginto. Itong aking metal detector, 2 beses pa lang ito na nakadetect ng precious eh. Sa dami-dami na pinuntahan natin. Kaya sabi ko, sa aking conclusion na 1:100. 100 ka site ang puntahan mo na legit, na mayroong mga markers, ay pwedeng makatagpo ka ng isang nakabaon na Yamashita Treasures. So 100 100:1, yun ang chance, probability na makakuha tayo. Hindi yan 3 beses lang makakuha kagad tayo, hindi ganun. Sa mga vlog ng vloggers, lalo na sa ibang bansa, ay 1 beses lang nakakuha kagad sila. Napaka-imposible niyan, mga katiats, hindi yan totoo. Ang totoo, 1:100 or even 1:200 ang ratio na makakuha. So anyway, merong ang detection dito sa kanilang in-script na lupa. Metallic lang pero baka truck, di ba? Metal ang truck eh. Kaya good luck sa may-ari ng lupa at sa mga nag-imbita sa atin dyan. Sana makakuha kayo ng Yamashita Treasures. Ako'y magpapaalam na, maraming salamat sa lahat.